Good morning, good afternoon, kain tayo. So, sagutin ko lang yung mga tanong, no? O, kailan nag-start itong Coach Passion Accessories Trading Coach Company, itong aking manufacture, no? Dito sa lugar namin sa Mindanao. Ayan. So, yung bago mag-pandemic, no? Nung 1999, 1919, no? 1919, no? 1919 bago mag 2020, no? Ana yun, no? Taon, naglalito na tayo. Business po tayo ng lending ang business natin sa area sa Bulacan, no? Nung nag-pandemic, nagkaroon po ito ng bankruptcy. So, yung panahon na yun, hindi talaga ako mahilig sa social media. Wala akong alam sa Facebook, YouTube. Wala talaga akong alam dyan kasi commercial business ang nalalaman ko. Wala akong pakialam sa social media. May alam lang ako, maglaro ako ng Clash of Clan nung panahon na yon. So, business ko yon, mga cellphone na nagtitinda ako sa Isitan, Ricto. Nagsara din yun nung si Mayor Isko Moreno na yung mayor dahil lahat po ng nagbenta ng cellphone doon na trade-in ay pinasara niya. So, sa madaling salita, tuloy na po yung lending ko negosyo. Nagkaroon ito ng pandemic kaya natuto akong mag-YouTube. Doon na. Doon. Sa madaling salita, down. May natitira pang pera doon sa lending. Tinatago ko lang. Hindi ko talaga ginalaw yun. Hanggang napunta ako sa YouTube. Yung YouTube na yun, yun ang way nga nakabuo ako ng community. So, noong 2000, naging ang aking munang business ay nagpapautang, ay nagbablog ako paano umutang sa akin ino-online. So, madaling salita, yung natira kong pera, nabawasan pa yun dahil nagpapautang ako sa online. Hindi ko kilala. Dahil mahilig talaga ako sa risky. Basta alam ko yung pamilya sa Pilipinas, okay lang. Then, hindi ko talaga nabawi yun. Kasi nagkaroon ng buong lockdown. Ilang beses lang nakapadala yung inutangan. Lockdown ng buong Pilipinas. Bawal maglabas ng tao. Buong, hindi lang Pilipinas, buong mundo. Nagpapautang ko abroad. Yun. Yung topic ko doon, naging vlogger ako ng DDS ni President Duterte. Doon na nag-start. At naging vlogger ako ni Francis Leo Marcos. Doon na nag-start. Dumami ang followers ko. Doon na nag-start. Nagmo-monetize ako. Doon na nag-start. Sobrang daming nagpapadala sa akin ng super chat. And also pa yun super chatting. Nagpa-member. Doon ako nag-start, nakakaroon ako ng community. So, alam mo, hindi naman ako mahilig sa social media, alam nyo yun. Gusto ko talagang magnegosyo. Kaya nagkakaroon po ako ng negosyong clothing. Ayun. Wala pang name ng brand ko yun. Nung nabuo ko ng community noong 2000, 1 year pa akong trial error sa aking product. Paano magpiprint. Nag-start ako ng isang sikanhan na computer, isang heat press, isang sikanhan na printing.
tatlo lang kami nag-start. Tatlo pa yung empleyado ko. Pamangkin ko, si Azargon, ako. Tapos nadagdagan ng pinsan ko, yung marunong sa computer. 1 year pinapractice paano gumana ang printing. Kasi puro walang alam paano maging maayos ang printing. So, yung sa bahay kami nag-start, 1 year. At ito namang mga community followers ko, panay sila order ng aking mga product. Dahil ang siniprint ko, yung mga minumura kong kalaban sa kay Francis Leo Marcos, yung mga mukha nila. At naging business yun. Yun na yun, hanggang may taga-Canada, USA, nga nag-o-order sa akin ng bultuhan, ginagawa nilang business. Sa madaling salita, naka-appoint ako ng 1.5 in 1 year. Training, habang nagpa-practice pa lang yun. Nag-start up pa lang ako. Hanggang naayos na. Ito yung mga print na tira, oh. Yung mga logo na ito, ito yung natira. Kaya hindi ko binibitawan kay unang printing to. Yan. Hanggang na-master ng printing nila. Punong order yung bahay ko. 1 year, kailangan ko nang kumuha ng business permit. Kaya alam ko lang, yun, alam kong magkiklik ito. Yan, nung nagkaipon ako ng 1.5 in 1 year, nung 2020 to, kailangan, may nagreklamo na hindi nasa community ko na pangit daw, followers ko lang, yung tahi ng mga damit ko. Paano may hindi nga pangit? Nga, binili ko sa Divisoria. Binili ko sa Novo. Pinatanggalan ko lang dito. Piniprintahan ko. Pangit talaga mga tahi. Ito, hindi sakit to. Doon na, nagkaroon ng, akong opisina, bahay lang. Akong printing, bahay lang. So, kailangan kong solusyonan yung problema sa tahi. So, nagkaroon ng product na sewer. So, kailangan ko na mag-sewer. Yung palang mag-sewer, 3 palang klase ang sewer na di lang pala isang makina. 3 klase pala yon. So, 3 agad ang makina bilhin mo. So, hindi na pwede dito sa bahay. So, kailangan kukuha po ako ng lugar. Kasi bawal na po dito. Dahil marami ng printing. Mayroon pang makina. So, lumipat ako sa lugar nga. Hindi ako magre-rent. Dito sa umong barangay. Doon sa barangay namin. Doon, nagka-brand ako ng coats. Doon na nag-start. So, nakita ko, hiniram ko yung bahay, yung sala namin, ginawa ko ng sewer. Nako, hindi ko maisahan, ito'y lumaki. Dumadas ang order. Dumadami talaga. So, doon ako nagtawag ng mga business partner. Yan na mag-i-imbes sa akin. Dahil magtayo po ako ng building para sa mga malalaking mga makina. So, mayroon po akong 1.5 na ipon. Binili ko ng bandubhalang mga makina ng sublimation machine, mga upgrade para gaganda yung mga print ko. Sewer na sobrang makina. Kasi sobra ng order. Kaya, nagkakaroon po itong lumaki ito. Nagkakaroon po itong patahian at printing. Dumami na ito. Doon po nagkakaroon ng kumpanya. Doon po. So, saan yung mga pera? Pinatayo ko ng building kasi hindi mo na mamatawag kung kumpanya yan kung wala po itong building. Parang matatawag kung kumpanya kung wala exit. No. Kailangan po habang nagbibusiness ako, nag-create din ako ng assets. Yun. Yun yung nagsimula. So, bukas ulit ang dugtong kasi medyo mataas na ang vlog ko. Abangan nyo ang dugtong. Maraming salamat.